ikaw na lang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Karamihan po ng mga devices ngayon ay may apps and tools, at dahil dito nababasa natin kung ilang steps na ang nagawa mo. Minsan nasa relo po yan, ano? Pag naglalakad ka, makikita mo kung ilan yung steps mo. Ang mga kilos natin ay napagmamatyagan, di ba? Ang kilos physical ay mahalaga sa buhay, kaya magsimula na po tayong mag-exercise nung pinangako nyo pa sarili nyo last year. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nakaka-exercise. Ako po, tinatry ko talagang mag-exercise, maglakad, okay, magdala-dala ng ilang mga magagaang lang naman na weights, no? Well, ganun din po sa ating pang-spiritual na pagkilos ay mahalaga sa buhay. Okay? So, kaya po minsan ay maraming struggles sa buhay, mga problema sa buhay natin ay sapagkat na-stuck na tayo, na-stuck na yung buhay natin, hindi na tayo nakaka-flow with God at nag-stagnate tayo. Di ba? Parang kumbaga, parang nakalimutan mo ang Diyos, or ang Diyos, panghuli mo lang na rescue, di ba? Panghuling-huli na siya na yon. Pero ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, araw-araw ay may paglingap siya at araw-araw mabigyan tayo ng pagpapala. Yan po ang puso ng Panginoon. Kaya lang tayo yung lumalayo sa Kanya, or we don't mind, di ba? Siya, hindi natin siya binabate, or hindi natin siya kinakausap. Minsan, may mga sitwasyon sa buhay natin na ang tingin natin ay walang pag-asa at mukhang dead ends na. Parang wala na, no? Wala ka nang ligtas at wala nang mapupuntahan. Sa mga awit po, sa 119, awit 119 or Psalms 119, verse 1 of 5, ay malaking tulong sa atin upang maayos natin, maalis tayo sa pagiging stuck o parang nakabaraka na doon. Hindi ka na makamove forward, di ba? Ang salita ninyo, ang sabi po sa awit na yan, ang salita ninyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daanan. Salmo 119, verse 1 of 5. Ayun. Pang-kontra po ito sa pagiging stuck natin sa buhay, no? Parang wala ka na, yung, alam mo yun, parang ano ka na, stuck ka na, yung hindi ka na makakilos. Yun po, i-meditate po natin ang awit na yan na na-mention po natin. Alam niyo po kasi, ang salita ng Diyos ang gumagabay sa atin. Nagbibigay ito ng mga instructions papaano tayo gagawa para sa ating layunin o purpose. No? He is capable of leading us sa ating mga pang-araw-araw na gawain para matutumbok natin yung layunin natin. Bakit ka mga nabubuhay sa araw na to? Ano bang layunin mo? Di ba? Anong gagawin mo? Wala, maglalaro lang or something like that. Tandaan po natin ang sinasabi ni Pablo sa Filipos chapter 3 verses 13 to 14. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayong malalago na sa pananampalataya ay magkaroon sana ng ganitong kaisipan. Pero kung hindi ganito ang pag-iisip nyo, ipauunawa ito sa inyo ng Diyos. Amen? So tayo po, we run after God. Philippians chapter 3, verses 13 to 14. By no means do I count myself an expert in all of this, but I've got my eye on the goal, where God is beckoning us onward to Jesus. I'm off and running, and I am not turning back. So nakafocus po tayo sa Panginoon. So sa taong ito, letter A, tayo ay mag-focus habang tumatakbo o naglalakad sa buhay. Meron kang pupuntahan, nakafocus ka roon. Letter B, tayo ay kumilos, no? Gumawa tayo, no?
Huwag matakot kung anuman ang masalubong natin. Importante po, gumagalaw tayo sa ninanais ng Panginoon. Kung nagtatrabaho ka, be the best worker. Okay? Kung ikaw ay nag-aaral, be the best student. Kung ikaw ay nanay, be the best mother. Amen. Yun po ang gawin natin. Kung businessman ka, be the best businessman in town. Hallelujah. Amen. Kung ikaw ay pastor, be the best pastor. Amen. Among the congregation. Kalimutan na natin ang nakaraan. Letter C. Kalimutan na natin ang nakaraan. Kasi kung pabalik-balik pa tayo sa nakaraan, hindi tayo magpa-forward. Meron ba kayo nakitang na tumatakbo, na bumabalik, tapos tatakbo ulit? Talo yun, di ba? Hindi tayo makakarating. Ang Panginoon ay bibigyan tayo ng fresh start this year. Panibagong buhay. Bakit pa tayo babalik sa nakaraan nating iniligtas na tayo ng Diyos? Sinapos na niya yun eh. Sinave na niya tayo. Kaya, kahit lahat ng mga magagandang bagay ay dahil ang mga magagandang bagay nasa unahan mo. Amen? So, araw-araw nasa iyo ang pagpapala. Nasa unahan mo na yan. Araw-araw na pagpapala. Ito po si Bishop Vicky, nagpapaalam sa inyo. Bye-bye.